Mabilis, matalim, mapanganib, hindi ito kwento ng pelikula. Ito ang mundo ng mga fighter jets, mga bakal na agila na kayang magdesisyong buhay o kamatayan sa loob lang ng ilang segundo. Pero, alin kaya sa mga ito ang pinakamabangis? At nasaan ang Pilipinas sa labanang ito sa ere? Tara na, kilalanin natin ang mga fighter jets na kayang itumba ang kalaban kahit hindi pa lumalampas ang tunog ng bala. Bago tayo magsimula, i-comment mo muna, anong bansa sa tingin mo ang may pinakamabangis na fighter jet ngayon? Hindi lahat ng eroplanong pandigma ay pare-pareho. Ang fighter jets ay dinisenyo para sa air-to-air combat. Ibig sabihin, laban ng eroplano kontra eroplano. Ang layunin, maging hari ng himpapawid. May iba't ibang uri. Air Superiority Fighters, control sa airspace, Hail Deer. F-22 Raptor, multi-role fighters, kayang air combat at ground attack, HAL. F-35 Interceptor, bilis ang puhunan para habulin ang kalaban. Stealth fighters, hindi ka agad makita ng radar. Top 10 most powerful fighter jets in the world. Let's go. Rank 10, Chengdu J-10C, China. Modernized at lethal. Multi-role jet na kayang tumugma sa Western design, pero may kahinaan sa stealth at electronics. Rank 9, Saab JAS-39 Gripen, Sweden. Malit pero maliksi. Murang i-maintain. Pang smart countries. Ideal for defense pero kulang sa heavy punch sa malawakang gyera. Rank 8, Dassault Rafale, France. Isang multi-role master. Kayang lumaban sa lupa at sa ere. Ginagamit ng India at France. Walang sablay ang design. Rank 7, Eurofighter Typhoon, UK, Germany, Italy, Spain. Super agile at deadly sa air combat. European unity sa himpapawid, pero mas mahal kaysa ibang jets. Rank 6, Sukhoi Su-35, Russia. Powerful engine, super maneuverable. Pero kulang sa stealth at teknolohiyang pang-radar. Rank 5, F-15EX Eagle II, USA. Old school na may modern tech. Can carry more weapons than most. Lumilipad pa rin kasama ang pinakabago. Rank 4, Shenyang FC-31, China. China's answer sa F-35, stealth, advanced tech, pero hindi pa operational ng full force. Rank 3, Chengdu J-20 Mighty Dragon, China. Stealth at speed. Malapit sa F-22 pero may issue sa engine reliability. Rank 2, F-35 Lightning II, USA. Pinaka-advanced multi-role jet. Stealth, sensors, smart tech, mahina lang sa dogfight pero deadly sa long-range war. Rank 1, F-22 Raptor, USA. Hari ng himpapawid. Stealth, speed, super maneuverability. Hindi na ginagawa pero walang makatalo hanggang ngayon. May laban ba ang Pilipinas? Masakit tanggapin pero wala pa tayong sariling fighter jet. Ang huling hininga ng Philippine Air Force sa air-to-air combat ay nung ginagamit pa ang F-5 Freedom Fighters nung dekada 90. Ngayon, umaasa tayo sa F-50 light fighters mula Korea. Pang-training at limited strike missions lang. Pero may pag-asa. May planong bumili ng multi-role fighter jets mula Sweden, Gripen, or Korea KF-21. At para malinaw, ang B-2 stealth bomber na madalas makita sa mga balita, hindi iyon fighter jet. Isa itong strategic bomber na kayang magdala ng nuclear bomb sa tumatake sa malalayong target gamit ang stealth technology. Hindi ito dinisenyo para sa air-to-air combat gaya ng mga fighter jet. Hindi ito kayang makipag-dogfight o harapin ang mga jet ng kalaban sa ere. Magkaibang misyon, magkaibang gamit. Kaya ang kailangan ng Pilipinas ngayon ay hindi bomber, kundi fighter jets na makakapagtanggol sa himpapawid natin, laban sa anumang banta. Bakit mahalaga ang air power? Sa panahon ngayon, hindi lang lupa ang battlefield, ang himpapawid ang unang linya ng depensa. Kung wala tayong laban sa ere, pwedeng pasukin ang ating bayan sa isang iglap. Walang laban. Fighter jets ang nagsisiguro na ang karapatan natin sa himpapawid ay hindi inaangkin ng iba. Hindi sapat ang tapang kung kulang sa kagamitan. Hindi sapat ang dasal kung walang aksyon. Ang kapayapaan ay ginagarantiyan ng lakas. Sana isang araw, makita natin ang Philippine flag na pumapaimbulog sa langit, hindi lang bilang simbolo ng dangal, kundi ng lakas, proteksyon at pagkakaisa.